Ang sarap naman talaga ng ganito lang. Hindi ko lang alam kung saan ko gagastusin kung magbabudget ako ng 50k. Pero kung ito ipapagawa natin, ano sa tingin nyo? Pakita ko sa inyo dito. Thank you. Diba, ang ganda ng panahon, no? Ito yung masasayang natin pag di tayo nag-ride eh. Tapang ah. Kasama pang bata. And we are back with another video. So for today, samahan nyo lang ako. Pupunta tayo sa kapatid ko. Dadalaw lang ako saglit. Tapos at the same time, gusto ko sana pagkwentuhan o i-share sa inyo yung idea ko na gusto kong medyo, hindi naman upgrade, pero i-mod itong bike na ang limit lang ay 50,000 pesos. Pero bago ang lahat ng yan, pakita ko lang tong cover kasi may nagtanong. Shoutout to kuya. Tinanong niya kung anong cover daw ba yung gamit natin. So gusto ko lang ipakita kasi baka gusto nyo rin. So itong cover na gamit ko, DIY lang to. As in fiber kumot. Kasi ito binili ko sa Lazada or Shopee. Yung clip, tanggalin natin. So ang advantage nito kasi doon sa mga motorcycle cover, kung upper half lang yung cover niya kasi ito hindi naman masyado kailangan eh. Tapos madali lang siya i-store kasi maliit. Dati naka motorcycle cover ako, ang laki. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Or madumi, kapag ano, inaangat mo madumi. So nadudumihan din ako. Ayan oh, mga ganyan-ganyan lang. Inipit ko lang hanggat maging cover siya. O diba, liit lang. Tapos sinasabit ko lang dito sa ADV. Sayang yung panahon, maaraw, kaya ride na rin tayo. So sa ride na to, kailangan ko ang tulong nyo kasi hindi ko talaga alam kung i-go ko yung upgrade. Since mapapagastos ako. Although 50k lang naman, tingin ko budgeted na yun. Tapos gusto ko lang maiba yung itsura niya kasi halos magdadalawang taon na rin to sa atin. Nagsasawa na ako. Nung eleksyon, binakbak nila yung mga daan. As usual, di ba, pag eleksyon, yung mga hindi naman sirang daan, binabakbak nila. Pero ito, hindi na nila binalik, oh. Tapos nila bakbakin na yan, ah. Nakataas na yung mga, ano ba tawag dyan, manhole. Change route. Hindi, yan yung may toll eh. Ayaw ko mag-toll, sayang 200. Hindi lang pala 200, 260 para sa maikling highway. Ay, hindi ko alam kung rainy season lang o talagang nagiging medyo nakakatamad na motor. So totoo lang, siguro naubos ko na rin kasi yung mga pwedeng puntahan. Kaya ang hirap na maghanap ng pupuntahan kapag solo ko. Kaya imbis na marin ng tuluyan, nag-set ako ng Maliko Pangasinan ride doon sa Doma Moto group chat at saka doon sa Adventureros. Nag-iya ako July 19 kami, Maliko Pangasinan. Sana matuloy. Parang sarap tumira dito, payapa. First time ko dumaan dito, nakakailang. Puro siya, streets na may mga bahay. Baka mamaya may tumuid na bata. So yun nga, kailan lang nag-post ako ng isang motor na color yellow sa pagmamayari ni Sir Vance. Shoutout. So bago pa niya ipakita sa akin yung dilaw ng motor niya, nag-post din ako ng mga peg na gusto ko sana iparap or ipapaint. So kasama dun yung yellow, pero yung akin, ganto. Pakita ko sa inyo dyan. Mas siya, true to Yamaha. Yung may stripes na black. So dati ini-imagine ko lang kung babagay. Tapos nakita ko tong kay Sir Vance yung dilaw. Ang ganda. Plain yellow lang, mas simple. Pero syempre diba, less is more. Ang ganda, sobrang linis. Tapos nagpalagay pa siya ng fairings GP version inspired. Pero di pa tapos. So dahil doon wala, nabubudol ko yung sarili ko. Nakikita ko yung mga post custom. Ko. Ay, buwing pa ako. Nakalabas din ang gulo doon. Tumigil ako mag-vlog. Dito na lang natin ituloy. Pero parang Cosmenia rin to. Loko-loko talaga to si Waze, oh. Dito lang din naman pala yung labas. So yun nga, napapaisip ako mag-upgrade. Or di naman upgrade, i-mod lang natin tong itsura ng XSR. Kasi halos 2 taon na rin. Nagsasawa na ako. Hindi ko lang alam kung saan ko gagastusin kung magbabudget ako ng 50k. Sabihin na natin ganyan lang. Yung sticker, yung decals at saka yung pinaka-wrap, tingin ko abutin nyo siguro mga 10k lahat na yun. Tapos belly pan, gusto ko umorder ng malaking belly pan from Japan. Nasa 13k. So kalahati na halos, 23k na agad dun sa budget natin. Pero kung ito ipapagawa natin, ano sa tingin nyo? Pakita ko sa inyo dito. So number 1, yung XSR SP, XSR 900 SP. So wala niyan dito. Pero gusto kong manualin, gayahin lang natin. Merong gray, may black at saka yung Yamaha blue.
So ito yung magiging itsura niya. Kasama pala dun yung pag-paint dun sa mugs. So kay Defy natin papagawa if ever matuloy. Siguro nasa 8,000 to 10. So halos nasa 32,000 na rin pala tayo agad. Ang kasama pa lang dun yung kulay, belly pan, at saka yung mugs. Tapos yung option 2 baka pala na ng muka, pero mapupunta tayo dun sa dilaw. Kaya wala naman naging option yung dilaw ulit. Kasi nagpagawa na ng GP fairings si Sir Vance. So ibang iba na talaga yung itsura nung sa kanya. Ako gusto ko lang yung pagiging naked na tong XSR 900. So kung magpapadilaw tayo, magagaya natin yung itsura nung sa kanya nung wala pang GP fairing. So yun yung option 2 natin. Tapos meron naman yung option 3 na kailan ko lang nakita. Ayaw ko na kasi ng blue at saka dilaw. Parang nagsasawa na ako. Pero may nakita akong Tenere design na blue at dilaw din. Pero mas naging cartoonish siya. Try ko hanapin kung mapapakita ko sa inyo yung itsura. Basta para na siyang laruan. Cute din. Pero yun nga, hindi ko pa rin ma-pull yung trigger kung ipapagawa ko na. Kasi worth it ba o baka mamaya magsawa ako after ilang taon lang din, di ba? Mababa na yung chances natin pagpalit ng bike. Kaya para pwede ako gumastos 50k siguro. Mod na lang. Custom na lang natin to. Thank you. Diba, ang ganda ng panahon, no? Ito yung masasayang natin pag di tayo nag-ride eh. Ayun, speaking of belly pan, kaya pala belly pan ang naisip ko kasi bukod sa napopormahan ako, lately itong exhaust natin na Orion, may resonator yan. Pakita ko ulit sa inyo dito yung picture. Medyo hindi ko na siya natataypan eh. Na-OOC na ako na parang yung pipe niya biglang may tumaba ulit bago yung pinaka canister. So para makover yun, it's either tatanggalin ko, gagastos ako kay Orion, papatanggal ko, iingay yung bike na ayokong mangyari. Naku, lumagpas ako, kailangan ko mag U-turn. Sorry, wait lang. Dal eh. Ay, masarap yung pandesal na yun, na ganyan, malunggay pandesal. Mahal lang, 5 piso isa. Mas trip ko yun kasi sa mga bakery. Ay, sasabi ko, napunta sa pagkain. Yung resonator pala, kahit na may ganun-ganun yun, hindi ko gusto yung itsura, pero gusto ko yung tunog kasi ayoko maging sobrang ingay. Kunwari yung kay Boss Reed, talagang diretso, pipe lang yun, tapos naka-shorty pa. Ang ingay eh, ang ganda ng tunog, pero kapag tumagal na kasi, tapos tumitito na tayo, hindi ko na siya trip. Kaya parang gusto ko na lang siya takpan. Kaya naisip ko yung belly pan na malaki. So yun yung pinaka-rason nun. Pero nasa 13,000 yun. Baka nga 15 eh. Hindi ko pa nakikita yung final price. Online pa lang nakita. Merong murang belly pan sa Lazada, Shopee. Parang half the price. Mga 6.5. Ganyan lang. Pero half lang din yung belly pan. Nasa harap lang. Maraming may ganun na naka-XSR. Siguro may mga 15 to 20k pa tayo natitira. Yun ang hindi ko alam. Siguro ano kaya, Peking GB Racing, pwede na ba yun? Yung cover ng dito sa side yung mga makina ganyan, para lang maging all black siya. Pwede no? Peke lang, Lazada lang. Hindi ko type yun kasi napapangitan ako sa font nung GB Racing mismo. Or pwede tumigil na ako sa 32,000. Okay kaya yun? Gaganda kaya itsura. Ay, di ako mapakali sa motor na to. Intersection pala to, hayop. Hirap kapag di mo alam yung dinadaanan. Tapos gutom ka sa throttle na ganyan, no? Ngayon tinatry natin yung 4K60 tapos yung shutter speed 1/120. Madalas kasi 4K30 lang tayo. Halos same lang naman ata yung amount ng blur ang makukuha doon. Ang mas mahirap lang dito kapag naka 4K60 ka tapos 120 yung shutter speed, mas kailangan mo ng light. So baka mas madilim yung video natin ngayon, lalo na dun sa mga nasa ilalim tayo kanina. Ngayon puro kwentuhan, mamaya dun sa Skyway ano na tayo, biyahe lang, enjoy lang natin yung araw. Ay, pagas na pala, kalimutan ko. Ayun, Shell.
95 full tank. Isang reason din pala kaya gusto ko mag belly pan, kasi bukod sa matatakpan niya yung resonator na hindi ko gusto doon sa pinaka pipe, medyo matatakpan din niya yung exhaust mismo. Dumudumi ang hirap linisin ito. Tinatamad na ako kahit bumili na ako ng mga bagay na kailangan ko panlinis ito. Nakakatamad talaga. So at least kapag nag belly pan tayo, matatago. Sobrang tamad eh, no? Magiging dilaw, lahat to dilaw. Ito itim. Itim na dapat to. Tapos belly pan siguro, hindi ko alam, baka itim lang din. Simple lang. Wala rin akong plano magpa-clip on. Gusto ko yung pagiging classic niya. Baka nga di natin kailangan gumastos ng 50k, no? Baka 32, 35, okay na yun. Naghahanap pa ako nung panggastos ng butal eh. Ang problema lang kapag nagpadilaw tayo, ang pinakamalaking pinagkaiba nung motor ni Sir Vance, yung pinakita kong picture, yung fork, yung akin gold, yung kanya itim. So kapag dilaw to tas gold pa yan, medyo parang masyado na nagkakasabay, baka hindi okay. Daming kwento, tapos ending nito di naman matutuloy. Dati yung mga simpleng maneuver na ganun, hindi ko kaya. So kaka-practice ko sa parking, tapos hindi na ako natatakot, or parang okay lang sa akin madrop ko na yung bike for the first time. Ayun, medyo okay naman, kasi sa scooter kaya ko yon. Alam ko hindi sobrang hirap nun, pero syempre sa akin as a first time user ng big bike, feeling ko bago pa rin naman ako kahit na magto 2 years na. Alam mo, nandun pa rin yung takot eh. Nandun yung skill ko pagdating sa scooter, pero dito iba. Pero ngayon parang okay, fine, kung madrop ka, wala, ganun din. 2 taon na di ka pa nadadrop, baka masyadong inaalagaan. Dito na rin yan eh. Puno is our best friend. Okay, so nandito na tayo. Saglit lang naman ako, tapos mamaya balik tayo sa ride. Sa ngayon, bigyan nyo lang ako ng time mag drama-drama. Tagal-tagal na rin ako di nakadalaw dito. So balik tayo mamaya. Okay, so tapos na tayo. Pakita ko lang ulit yung turn na lagi kong ginagawa, na sobrang useful, tas madali lang. So stand, full lock pakaliwa, tas hinihila ko lang to. Aangat na yan, pero ina-assist ko na lang ng kabilang kamay pa. Woo! Grabe yung tunog, sarap sa tenga. Yun yung extra bass na hindi ko ma-let go sa resonator eh. Iba talaga kesa yung kapag walang resonator tapos talagang inopen mo. Nako, malakas pero iba, matining na yung tunog eh. Mas gusto ko yung ganito, bassy lang, dinagdagan pa ng reso. Bah, tapang ah, may kasama pang bata. Broom broom go. Ila, nakakatawa talaga pag nagmumotor eh, no? Okay, skyway na tayo pa uwi para medyo ma-enjoy naman natin. Totoong chill ride lang tayo, baka mahuli eh.
Ang sarap naman talaga ng ganito lang. Kaingit naman yung motorcycle rack nito. Gusto ko rin magpalagay nun katulad nun sa Montero. Lalo na iniisip namin magpasko sa LU vegan ganyan. Maganda sana pagpunta mo doon, meron ka ng motor. Pwede ka ata mag-rent, meron naman sigurado. Pero mas okay din yung dala mo na yung motor mo para kahit saan ka manggaling, di ba? Mas madali na magmotor. Mala probinsya na doon maluwag na. So baka may alam kayo na second hand motorcycle rack. Pang ADV lang naman, hindi naman itong big bike. Chill lang. Yung pinaghirapan natin sa city na pasikot-sikot, ito yung kapalit. Dire-diretso lang. Medyo boring pero nakapagpahinga tayo. Tapos 200 pesos. So yun lang naman. Kung umabot kayo sa part ng video na to, salamat sa pagsama sa trip natin for today. At syempre salamat din sa suporta. Ride safe everyone. Peace.